Magandang araw po sa ating lahat. Nung Lunes po, bandang alas 10:30 ng umaga, sa lugar po natin sa TFUC, sa 14th Street, ay dumating po ang 8 militar, na kung saan po ay isang nakasibilyan, Type A, isang Type B, at 6 na naka-camouflage. Tayo po ang nakipag-usap doon upang alamin kung ano yung kanilang layunin sa pagpunta sa ating shelter. Nung tinanong nga po natin, ang sabi nung nakasibilyan, hinahanap daw po niya si Father Ricaport. Sabi natin, sinong Father Ricaport? Taga saan siya? Anong address niya? Paano mo siya nakilala? May sulat ka ba sa kanya? Ano ang pakay mo sa kanya? Na kung saan, yung militar na kausap natin, halatado naman na talagang walang layunin dahil hindi siya makasagot. Hinahanapan natin siya ng papel, ngunit talagang wala siyang maibigay. Habang ako'y nakikipag-usap, na yung dalawang militar, sabi nga po, tinawag ako, "Hey Ate Tess, nandito ka pala." So, nagtaka ko. So, sabi ko, "Unfair yan, kilala niyo ako, pahingi ako ng pagkakakilanlan niyo." Na kung saan po, napakabilis tanggalin ng tatlo sa kabila ko, yung tatlong nakakamuflage yung kanyang mga name tags. Yung dalawa naman po, nakausap ko, ay ayaw po magbigay din. So, sabi natin, wala pala kayong pagkakakilanlan at hindi malinaw ang inyong layunin dito, baka pwede na kayo umalis. Nung sila'y tinataboy natin, biglang nag-giit. Ang sabi ng militar na nakasibilyan. Kasi nagbibigay pa ng palugit ang lokal. Si Gia, yun nga po, nasabi niya, ang lokal. Nagbibigay daw po ng palugit na, ang sagot naman po natin, wala po tayong palugit na hinihingi. At ang sabi ko pa rin sa kanya, ano ba talaga ang iyong layunin sa pagpunta rito? At bakit nauwi tayo sa palugit? At sinundan po niya na nakapag-usap na po kami sa NHA. Napakaganda ng relokasyon at mura lang ang halaga, 200 pesos a month. At ang sagot po natin dyan, nakita mo na ba ang relocation site? At ikaw ba dapat ang nakikipag-usap sa NHA? Di ba dapat kami na apektado? At kami ang magbibigay ng aming gusto sa NHA, hindi ang NHA ang maglalatag sa amin. Ganun po. Maya po sinabi niya na, gusto niyo ba tulungan ko kayo para magkaroon ng dialogue kay Mayor? Sabi naman natin, hindi natin sigurado kung kayo ba ay makakatulong sa amin. Dahil ang alam ko, kayo militar ay hindi ang dapat namamagitan sa usaping ito, kundi ang gobyerno ng lokal namin, maging ang aming barangay. Yun po ang dapat na namamagitan. Ang sinunod niya po doon is, kami kasi po ay bilang mga sundalo na kung saan po may proyektong ating si Pinoy na bayanihan, Oplan Bayanihan, na kung dati po kami ay sa kabundukan, bilang mga sundalo sa kabundukan ay pumapatay, yun po ang sabi niya, sa kabundukan kami po ay pumapatay at dinugtungan ko po yun. Na kung saan naman po dito ay papatay pa rin. Ginanon po natin siya at siya po ay medyo napigilan. Ang sabi nga po niya, tinanong ulit natin siya, ikaw ba ay pumunta rito ng may koneksyon o pag-alam sa aming barangay captain? Or kung kanino man? Kasi bilang sundalo, dapat alam nyo ang protocol. Bago dumaan sa dapat puntahan, ito po ay hindi nyo jurisdiction dahil kayo po ay mga sundalo na kung saan ay nasa San Juan, ito ay Quezon City, hindi nyo po ito jurisdiction. Kaya po, parang hindi maganda. So sabi ng mga sundalo, ay hindi na po kailangan dumaan kung kani-kanino. Wala pong usapin na makipag-usap sa barangay, dito na po sa inyo. Yun po ang kanilang sagot. Tapos, dinugtong pa nila na kami po ay nandito upang maging tulay nyo sa aming problema daw po. So, ang sinagot naman natin doon is, baka ikaw ang mahulog sa tulay. Ikaw ang ihuhulog namin sa tulay. Kasi ikaw ang magiging tulay sa amin samantalang hindi mo alam ang aming laban
Juan. Hindi mo alam ang istorya ng Corazon de Jesus. Hindi mo kami kilala at hindi ka namin kilala. So ikaw ay walang karapatan. Kaya yun po ay pinaalis na namin po yun. So yun lamang po ang mga namagitan sa araw na yun, sa oras na po yun. Maraming salamat po.